Yo, what's up guys? Kumusta? So for today's video ay mag-PPMS ulit tayo ng ating FKN 3GP. But this time, yung PMS natin, gagamitan natin ng pressure gauge. Yun. So, i-check natin guys kung okay pa ba yung fuel pump niya sa loob. At kung doon natin malalaman kung may problema ang pump niya or ang kanyang fuel filter sa loob. Alright guys, so ayan, makikita nyo guys, tinanggal ko yung connection ng fuel injector line na galing sa fuel pump. Tapos inilagay ko in between itong ayan, ating fuel gauge. Medyo maliwanag. Ayun. So at the moment, pinandar ko na yung kanina, tinesting ko na guys. So yan, bumaba na yung pressure niya. So i-try natin i-on. Yan. On na siya. So i-on ko tong switch. So tingnan nyo siya. Yan. So ibig sabihin, pag lagpas pa ng 40 PSI, ibig sabihin goods pa yung pressure ng inyong yan, yung fuel line. Yung pressure ng fuel line pala. Fuel injection tuloy. So let's start natin. Yun, umangat. Yun. So good thing na meron tayong ganito. Yan, order ko to sa Lazada. Yan. Salamat nga pala sa rider na nag-deliver at sa kay seller. Yun. So ang odometer na pala nito guys is abot na siya ng 10K. So ayan, makikita guys ang odometer ng ating motor ay nasa 10,401.3 kilometers. Every 10,000 para sa akin, sinecheck natin yung yung mga fuel lines kung okay ba siya. So bukod dun guys, buti na lang at na-check ko yung ilalim kasi ayan yung wire ng ECU napupudpud. Hindi pa naman siya nabalatan pero yung kanyang tape napudpud na. So malapit na siyang mabalatan. Ang dahil to sa itong fuel hose. Ito napupudpud na siya sa ilalim, nagkikiskisan. Delikado rin pala to. So buti na lang na-check ko ngayon at maagapan natin. O kailangan ko itong i-insulate. Ito, both itong linya at saka ito. Kasi kung nagkataon itong linya pressurized to, pag nabutas to sisirit, tapos ito pag nag-short to, spark, ay nako, liyab ang abot. So delikado to. So maganda rin na nagpipimis kayo ng motor paminsan-minsan. Then after nito guys, i-check natin yung kanyang air filter. So yung air filter nandito. Total binaklas ko naman rin lang na yung tangke niya. I-check ko na rin tong air filter. So ay dito pala yung ECU. Ayan. Linisin natin. Bosch yung ECU na guys. Kagaya lang ng 300 SR. Ayan, makikita nyo. Bosch din. Kagaya ng 300 SR. Tapos andito yung regulator nya. Pareho lang siya ng parts ng 300 SR safe motor kasi mga safe motor rin ito. Yung makina safe motor rin. Pati air filter safe motor din. So
So yun, buksan muna natin itong air filter box guys, para ma-check natin yung air filter kung okay pa ba siya, kung malinis pa ba o madumi na. Kung madumi, linisin pa. Kung siyempre okay pa naman yung kanyang takbo kanina, chinek ko kanina. So i-check ko na kasi 10,000 o dun eh. So check natin. Na-check ko to last time, mga yung nakuha ko to 4,000 odometer. Na-check ko to before. So siguro mga 6,000 odo na ang dumaan, o 6,000 odo na dumaan after a year. So i-check ko natin kung okay pa. Although maganda naman yung daan dito, hindi naman malikabok. Puro naman ako sa highway na dadaan, wala naman masyadong malikabok sa daan. Pero i-check pa rin natin. Okay, stay tuned. So ayan guys, at nabuksan na natin yung cover ng air filter, na access na natin siya. And bago ko pala siya binaklas, inayos ko muna itong mga wirings para hindi nakaharang dito sa airflow ng radiator fan. Kasi ito dito nakaharang to dito eh. Kaya ito sinantabi ko dito, inarrange ko. Yan, makikita nyo, naka-cable tie na lahat yan. Tapos yung kaninang may lamat na ito, linya ng ECU, yan, may lamat dito. Tapos ito yung fuel line, ito papuntang fuel injector, yan, may lamat din yan. So nilagyan ko na din ng tape yan. Ito i-reroute ko to sa ilalim dito, kasi nung una ito nasa ibabaw to, kaya habang umaandar mo to nakikiskisan. So iilalim ko to, dito ko dadaan sa dito mamaya. So ngayon at yung air filter yan, bubloweran natin guys. Yan, bago natin kunin. Tapos ayan. So makikita nyo sa loob may mga konting alikabok. Nakapasok yung mga alikabok. So ayan. Ayan, medyo marumi-rumi na rin. Linisin muna natin guys. So tinanggal na natin yung total body guys. Ayan, nakikita nyo, napakadumi. Ayan. Aray, napakadumi niya. Kailangan natin linisin. So ito pala yung mga parts number. Ayan. Dali. Yun, mga parts number na. Ito yung total body number. Tapos may isa pa, wala na pala. So linisin na natin to guys. Meron akong biniling carbon cleaner para dito. So ayun guys, at malinis na. Ayan, nakita, madilim. Ayun, malinis na siya guys. So kabit na natin siya guys. So ayun guys, no, at naikabit na natin lahat. I mean yung iba pa lang yung components, yung cover hindi pa. Kasi iti-testing muna natin guys kung gumagana ba siya. Ayan. So nagpalit nga pala ako ng hose, kasi tumutong na yung hose. So ayan, nagpalit nga pala ako ng hose guys, kasi lumutong na siya eh. Ito yung breather nya, ito yung drain, tapos ito yung breather hose. Drain tsaka breather. Ayan. Tapos yung mga wire na may lamat na dun sa may ECU, yan, binalot ko na siya ng automotive tape. Pati itong fuel line, binalot ko na rin ng automotive tape para hindi siya mainitan at saka hindi siya magkikiskisan, hindi na magkalamat. And ano pa nga ba? So yung cable management pala, yung inaayos natin. Kasi dito nakakalat yung mga wirings dito banda eh. Naka-cable tie para yung airflow nung fan sa radiator smooth yung daanan, wala siyang nakabara. So testing. Turn on.
Yun. Tapos on natin yung switch. And start. Yun. So okay guys, umandar siya at wala naman naging problema. Kaya natin i-bear it. Guys, yan, ikabit na natin, pagpain na natin. At umandar siya, okay naman. So smooth yung paggagawa, maayos. At siyempre pag tayo gumawa, pulido eh. Ayun, so i-assemble mo natin lahat. Tapos yung pinaka-exciting pagkatapos magawa ay yung road test. Right, see. Woo! So finally guys, natapos na rin ang ating PMS for today. So ano nga bang ginawa natin? So unang-una, chinek natin yung fuel pump pressure niya. Tapos yung mga hose na mga lumutong, pinalitan natin. Yung mga wire na na-expose, binalutan natin para iwas-iwas sa short circuit. Tapos yun, nilinis natin pati yung air cleaner, nilinis natin guys. Air filter pala, air filter. What is that daw? What is that? What is that? Ang gulo niya. So ayan na guys, ang ating FKM 3GP at natapos na rin guys. Na-road test na rin natin to kanina. Okay naman siya guys, so far so good. Humahataw na naman siya ulit, lang humahataw yan. Pecon. Ang makina niya is from CF Moto as usual. Yan. So salamat sa panonood guys. So next time ulit sa ating vlog na DIY at saka mga tips sa ating pag-aayos ng ating motor. Yan. Alright.